Okay mga kababayan, Krisulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako mga kababayan, mga kanalites, viral trending, pinag-uusapan ho sa social media, mainstream media. Ito hong unang galaw, unang pasabog ni dating Secretary Crispin Boying Rimulya ng DOJ na ngayon ay bagong bagong pwesto, bagong appoint ho ni Pangulong Bongbong Marcos dito ho sa ombudsman. Dahil yung dating ombudsman dyan na nangitlog lang, si Martires ay nag-resign na sa wakas. Ito ho yung bagong galaw, unang pasabog ho ni Sec Boying Rimulya, Ombudsman Rimulya, dito ho sa kanyang bagong posisyon dyan ho sa ombudsman. Just in, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na magpapadala umano siya ng sulat kay Senate President Vicente Tito Soto III para subukang ipatupad ngayong 2016 dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Ayon kay Rimulya, gagawin na niya ang liham ngayong Huwebes, October 23, 2025, personal na ipapadala niya kay Soto sa Biyernes, October 2024. Matatandaan noong 2016, nag-issue si dating Ombudsman Conchita Carpio Morales ng dismissal mailing paggamit ito ng kanyang Priority Development Assistance Fund or PDAP nang siya ay nanungkulan bilang SIBAC Party List Representative. Ayan mga kababayan. Gina nga si Tito Sen. Kasi hihintayin daw niya ang sulat na ipapadala ni Ombudsman Rimulya about dito. Senate President Tito Soto said he would wait for the communication before commenting on Ombudsman Jesus Crispin Rimulya reported plan to send a letter seeking to enforce the 2026 dismissal order against Senator Joel Villanueva. Bago ho magkomento, magbigay ho ng pahayag, ito hong si Tito Sen, ay hihintayin niya muna raw ho yung ipapadala na letter, hingil ho rito ni Ombudsman Rimulya. Ayaw muna raw magkomento ni Tito Sen. Buti nga hindi na ako... Buti nga hindi ho nagkomento si Tito Sen agad ho rito sa usaping ito, dito sa isyong ito. Buti na lang magaling, smart, matalino, advanced mag-isip ho itong si ating Tito Sen. Palakpakan ho natin mga kababayan. Kasi mga kababayan, kung nagbigay ho ng komento agad dito si Tito Sen, mukhang napasama ho siya sa kahihiyan. Kasi mga kababayan, ayon ho sa mga iba't ibang mga kababayan na sumusubaybay ho sa usaping politika, napahiya, nakuryente raw itong si Sec Boying Rimulya. Hindi raw sinisiguro yung kanyang trabaho. Ang mahirap dito, baka yung reflect nito, yung baksak nito kay Pangulong Bongbong Marcos na naman. Baka sabihin na naman yung ina-appoint ni Pangulong Bongbong palpak. Bakit ho mga kababayan, bakit ho nasa binating nakuryente itong si Sec Boying Rimulya? Pakinggan ho natin ito. Tinawag ni Senador Joel Villanueva na harassment ang plano sana ng ombudsman na ipadismiss siya sa serbisyo dahil sa isang naunang kaso kaugnay ng pork barrel scam.
Sa huli, natuklasang isinatabi na pala ang naunang desisyon ng dating ombudsman kaugnay niyan. At nakatutok si Salima Refran. Inanunsyo kanina ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na susulat siya sa Senado para hingin ang pagpapatupad ng kautusan noong 2016 ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na dismissal from public service laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay ito ng kasong administratibo ni Villanueva sa kanyang pagkakaugnay sa pork barrel scam noong siya'y Sibak Party List representative pa. Matapos mapunta sa umano'y peking NGO ni Janet Lim Napoles ang 10 milyong pisong PDAF o Priority Development Assistance Fund noon ni Villanueva. Ang dismissal order na ito hindi pinatupad ng Senado dahil tanging Senado at mga kapwa-senador lamang daw ang makakapag-alis sa kapwa-senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Pero matapos itong sabihin ni Remulla, si Villanueva may inilabas na imahe ng isang desisyon ng ombudsman kung saan nakalagay na wala raw probable cause at dismissed na raw ang kaso. May petsa itong July 31, 2019, panahong ombudsman na si Samuel Martires. Naglabas din siya ng clearance mula sa ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo sa Office of the Ombudsman. May inilabas din si Villanueva na certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso roon. Pareho yung inisyu nitong September 10, 2025. Sa mensahe ni Villanueva sa reporters, tinawag niyang harassment ang gusto ni Remulla. Si Remulla, ikinagulat na may ganito na palang desisyon si Martires na anyay isinekreto umano. I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martires dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. It's a surprise secret decision. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yon? Did you know? Ito mga kababayan, according ho kay Sec Boying Remulla, secret decision daw ito. Itong inilabas ho sa pag-dismiss ng ombudsman sa mga kaso ho ni Senador Joel Villanueva noong 2019, ng July 30 ba yun? Secret decision at tinanong ni Sec Boying Remulla yung mga reporter, yung mga mainstream, mga reporter ho doon, ng mga kilalang TV News Network. Alam niyo ba yun? Alam niyo ba yun? Sabi ni Sec Boying Remulla. Wala yata sumagot eh. Pakinggan pa natin. You know about it? Nobody knows about it. Gate ni Remulla, hindi harassment ang kanyang ginawa. It's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid. That can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody knew about it. Kahit na sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Sa panayam ng Super Radio DZBB, kinumpirma ni Martires na may ganito siyang desisyon. Anyay 2018, pag-upo niya bilang ombudsman nang maghain si Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating ombudsman Morales. Ang argumento raw ni Villanueva, forged o pineke umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala rin ng NBI findings kaugnay nito. Inilagay lang daw si Villanueva sa request ng Buhay Party List, kayong hindi naman siya miyembro ng party list na ito. There is no evidence on record na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, nireverse ko yon at dinispis ko yung administrative case. Itinanggi rin niyang isinekreto ang desisyon. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa system eh. So nandun sa system, na na-dismiss ko yun, wala akong sekretong ginagawa sa aking trabaho. Lahat nakabuyang-yang. Sabi ni Remulla, Teka muna. Ayan ho according ho kasi kay Sec Boying Remulla, mga kababayan, secret ano raw ito, decision. Pero according naman dito kay dating Ombudsman Martires,
hindi sikreto yan. Nasa case system yan. Kumbaga, isang departamento siguro rito ng ombudsman na kung saan pag may ipapacheck ka about sa mga cases na especially mga politiko, siguro doon ka pupunta sa departamentong yon. Nasa system daw yan. Pag naglabas ka ng isang desisyon, documents, nasa system. Kaya nga may naiprint Ako, naniniwala ako doon. Hindi naman siya kinakampihan ko si Martirez, pero ako naniniwala. Kasi may naiprint, may ipinakitang documents si Joel Villanueva na na-dismiss ang kanyang kaso. So, syempre, yung papel na yon, ibig sabihin, nasa system yon. May kopya ang system nun. May naiprint Di ba? Depende na lang kung sabihing peke yung nilabas ni Joel Villanueva. Malamang hindi naman peke yun. Legit yun kasi wala namang sinasabi sila Ombudsman Remulla na peke yun. Ibig sabihin, totoo yun. Ibig sabihin, nasa system, may naiprint. Ang tanong, paano ba masasabing secret, hindi na pag-usapan? Kasi, maaaring siguro hindi na nag-viral, hindi na napag-usapan yan dahil dismiss na. Pag-uusapan pa ba sa Senate yan? Tapos 2019, papunta na tayo sa pandemic. Kumbaga, nawala na sa sirkulasyon yung ganong usapin. 2019 ng July, pa-pandemic na yan bago pa mag-bare months. Bare months pa lang ng 2019, may mga umuugong na na may sakit na may mga kumakalat ng sakit di ba? Naalala nyo? Pakinggan ulit natin to. Aral nila ang desisyon na ito ni Martirez. Pero dahil dito, hindi na siya susulat sa Senado. Nagbago na yung premises natin. I think that it's something that Nako. raising more questions than answers. Diba? Lalo na dito, sir, sa opisina. Lalo na sa opisina ito. Para sa GMA Integrated News, Salima Ito muna, bago natin pakinggan si Vicky Morales. Parang nakakuryente siya. Alam niyo mga kababayan, ito opinion ko ito bilang isang mamamayang Pilipino, netizen, butante rito sa Republika ng Pilipinas. Alam niyo mga kababayan, malaki magiging siguro hindi sa kaso. Siguro sa pananaw or pagtingin ng taong bayan about kasi ito si Senador Joel Villanueva nasasangkot sa maanumalyang flood control. Damay ang kanyang pangalan. At nung mga nakaraang privilege speech niya, pati dun sa anniversaryo or celebration ng kanyang religious group, yung Jesus is Lord, nagtalumpati rin siya dun sa celebration ng religion na yun na ginagawan siya ng usapin, sinisiraan siya, ganito, ganyan. Alam nyo, magiging, although hindi epekto to mismo do sa case, pero sa paniningin ng tao, malaki epekto nito. Kasi unang-una, meron doon na sinabi na yung pirma niya, ginaya lang. Ginaya lang daw. So, ibig sabihin, siniraan siya. Tapos ngayon dito, may ginawang hakbang si Remulla na kung saan umurong, binawi niya dahil merong isang desisyon na hindi niya alam. So, binawi niya. So, lalabas dito, parang pwedeng magamit ito ni Senador Joel Villanueva. O kita nyo, meron lang gustong mga sumira sa akin, trumrabaho. Malaki magiging epekto nito. Ang mangyayari nito parang okay na sana, palubog na, ay aangat pa. Nako. Ito mga kababayan, meron kasi. Medyo nahinto kasi yung explanation ni Vicky Morales dito, so hindi natin mapapakinggan. Lahat. Kasi, tinanong ni Remulla kung nabalita, alam nyo ba to, mainstream media, alam nyo ba to, ganito, ganyan. May binanggit si Vicky Morales dito, hindi maintindihan kung para bang nabalita ba nila dati or hindi. Noong 2019, pakinggan natin. Fra, nakatutok, 24 oras. Ito. Nahinto
Ito si Villanueva ng official transmittal letter ng Ombudsman noong 2019 na nagbibigay abiso sa Senado ukol sa desisyong nagbasura sa criminal case laban kay Villanueva. Nagkaroon kasi ng hinto eh. Paglipat ng camera kay Vicky Morales, nagsasalita na si Vicky Morales, gumaganyan na, nagbumubuka na yung kanyang bibig eh. Putol eh. Putol. Para bang may sinasabi doon si Vicky Morales na noong 2019, alam nila. Parang ganun, hindi ako sure ha. Lumalabas parang ganun eh. Parang alam na nila. So, ibig sabihin, halimbawa lang ha, natanggap nila yung documents ng 2019 na ibalita nila. Lumalabas, mali ito si Sikboying Rimulya. Hindi sikreto to. Parang alam mo ng 24 oras nila Vicky Morales. Pakinggan ulit natin. Oh. Pakinggan natin ulit ha. Oh. 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 Ito si Villanueva ng official transmittal letter ng Ombudsman noong 2019 na nagbibigay abiso sa Senado ukol sa desisyong nagbasura sa criminal case laban kay Villanueva. Oh. Kayo na humusga. Ano ba yun? Parang ang dating kasi sa akin, parang meron sila. Parang gano'n eh. Ito naman kasing 24 oras, hindi mo na siniguradong maririnig yung buong ni Vicky Morales. Kahayag niya, pero lumalabas. Parang alam nila, parang meron silang natanggap na documents or ano. Okay mga kababa, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.